Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nakakagulat nga ang ginagawa ni Bangag Jr. na ito dahil gusto na ngang patanggalin ang Facebook at social media. Dito nga natin makikita na talagang ayaw na nilang malaman ang kanilang mga kabaluktutan at kabulukan. Dito nga umalma ang maraming netizen at nagbigay babala na subukan nilang tanggalin ang Facebook dahil nga rito lamang ang communication ng mga tao. Ngunit dito natin mapapansin na talagang gustong ipatanggal ni Kuting ng Norte at Bangag Jr. at iba pang mga politiko na ganib sa kapangyarihan at isa lamang ang kanilang gusto nang hindi nila malaman ng taong bayan ang kanilang kabulukan. Dagdag nga ng maraming netizen at banat nga nila na kung wala naman silang gagawin, bakit talagang gusto pa nilang ipatangka ang Facebook kung hindi sila guilty sa mga nangyayari. Dahil kung titignan natin ngayon ay talagang kabilat kanan na ang mga krimen na nagaganap sa bansa natin at hindi nga raw nila kayang solusyonan ito. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi nila magpagkakaila ang pagkakaiba ng pamumuno ni Kuting ng Norte ngayon at sa administrasyon noon. Dito natin mapapansin na mas lalo bang hindi makokontrol ng opisyales ang taong bayan ngayon. Dito nga natin mapapansin na wala na silang takot sa batas dahil ang nakakalungkot na katotohanan ay nababayaran talaga ang batas ng bansa natin. Ito ang banat ng maraming netizen. Kaya naman talagang hindi sila natatakot gumawa ng krimen. Well mga kaibigan, kung kayong tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Diktahan nila ang Facebook para i-take down yung mga pages na hindi ayon sa kanila. Ako nga, 2 Facebook pages yung tinake down nila noong 2023, di ba? Nagtagumpay sila. Pero i-take down man lang yung Facebook, buhay pa rin ako hanggang ngayon, hindi nila mapapatay ang mensahe ng ngangabels ko. Ma-take down man nila yung Facebook dahil nakikipagsabuatan sila sa mga Pilipino dyan sa Singapore na nasa Facebook company na binisita ni Satanas at ni Taberna. Remember that? That was 2023, I think. Okay? Ngayon, di na nila kaya dahil even sa mga surveys, bagsak na rin si Bangag. Yan ang katotohanan. Hindi dahil sa, dito sa mga nangyayaring bangbangan ngayon, right? Kaya ang gina-justify lang nila na kailangan daw tignan yung posibleng pagban o pagharang o totally paggurgur ng Facebook ng gobyerno ni Bangag sa Facebook Facebook Philippines. All right. So, here we go. April 10 this year, okay, nag-warning ang Bangag administration sa Meta. Ano ang sabi? Nagpadala ng letter ang DICT. Ayan si Aboy. Ikaw naman, Aboy, para naman di tayo magkakilala eh. Masyado ka nang mayaman ka na ba ngayon? Di ba? Ikaw nga may handle ng pera sa mga trolls eh. Ikaw ang namamahagi ng pera sa mga trolls. Masyado ka. Yumaman ka na siguro dyan sa DICT, ano? Anyway, nagpadala ang DICT at PCO, yan ang sa opisina ni Taratara, right? Ng formal letter kay Zuckerberg. Remember that April 2026 na inutusan nila na gumawa daw ng mabilisang pag-akto sa mga false, misleading, okay, mga fake news daw, at binigyan nila ng ultimatum na 48 oras para daw i-acknowledge yung letter at 7 days para mag-submit ng mga detailed implementation plan. Yun ang warning ng bangag na gobyerno noong April. Ang sabi pa nga din sa letter nila, failure to take prompt and sufficient action shall constrain the Philippine government to consider appropriate regulatory and legal measures. Nananakot ang mga bangag. Alright? Ito ay kautusan ni Lee Satanas. Mga kababayan, then ang sabi ng Meta dito, sumagot, okay, the interventions
highlighted, ano sabi dito? The interventions according to sa news, the interventions highlighted in the reply fall short of directly addressing the urgency of the situation and the specific time-bound actions we have requested. So, hindi sinagot, okay, ng Meta yung request nila na i-take down yung mga Facebook pages na gusto nilang ipa-take down kasi may proseso yan. They have to verify, they have to investigate kung totoo ba talagang ipa-take down nila yung o iti-take down itong mga Facebook page na ito. 'Di ba? Ngayon, ang sabi ng Bangag Administration, we need clear commitments, faster enforcement mechanisms and measurable outcomes. Mabilisan, 'di ba? Kasi hindi nila nakakayanan yung power natin. Yung power ninyo, pikon na sila dahil giningiwi natin si Bangag, dahil talaga namang iwi, yung hayop na Lisa Tanas, yung araw-araw ko ditong sinasabi na kidnapper, magnanakaw, addicto, smuggler, diba? Yaan kaya galit na galit sila. Hindi na yan kayang kontrolin ng binabayaran ni Lisa Tanas na 5 million a month, okay, na troll farm o troll firm. Maliban sa kanilang mga ensimadang nget pa na mga makukyoho, hindi nila kayang pigilan ang nga bells ninyo dahil hindi na nga kayo makapag-rally-rally dahil binabaha na kayo hanggang ngayon, lubog kayo sa baha. At ngayon gusto na nilang ipaka-cancel o pigilan, harangin ang Facebook Philippines. Now, mga kababayan, tahasan na tinatakot ng Bangag Administration ang Facebook. Sabi pa nila, okay, if these discussions do not result in meaningful improvements, the government will not hesitate to pursue stronger regulatory and enforcement measure. Ito na siguro yun. April to, binabasa kong letter, di ba? Ito yung mga panakot. Then, here's the Zamboanga shooting, August 18, right? So, ang sinisi dito ay ang Facebook kasi daw pinapaban na yung video ay like more than 5 minutes yata bago na i-ban yung live na pag bang nitong naggurgur din sa kanyang sarili habang nila-live stream niya yung bang sa Zamboanga. Alright? So, ang sabi ng Cybercrime Executive Chuchu na si Aboy Paraiso, nakilala ko, nakasama ko yan dyan. Okay? Mukha namang maayos na tao, pero syempre kapag nakapaligid ka kay Bangag, Aboy, alam natin. Alam mo kung anong alam ko sa'yo. Okay? Huwag na tayo maglokohan, Aboy, putang ina, dilat kipay ka. Kay Bangag, lahat na lang ng mga kasinungalingan, nilulunok mo, bata pa naman yung anak mo, pinapalunok mo ng lahat ng mga kasinungalingan. Pinapalunok mo ng lahat ng kabalbalan ng Bangag Administration. At sabi mo, once we had visibility on the video, we reported it to Meta. Ang sabi mo, 5 minutes after detecting the live stream, na in-report, nandoon pa rin. Siyempre, billions ang gumagamit ng Facebook. Alam nga naman, importanteng tao kayo. Di ba? Ang solve nyo, sana hindi magkabangbang yan dyan, ang mga bata, hindi mapariwara. Di ba? Dapat, yung mga may hawak ng baril na taga Bureau of Customs, ang tatay niya, kaya dapat yan ang kinakastigo nyo, mga tanginan nyo. Di ba? Ang ipaban nyo yung corruption. Ang ipaban nyo, ikaw, Aboy, sabihin mo kay Lisa Tanas, sa hayop na babae yan, kay Bangag, iban nyo yung pag-o-orgy sa Malacanang. Iban nyo yung pagnanakaw sa flood control at ngayon 2027 budget. Iban ninyo, okay, yung pagbabayad sa maleta kongresista para what? Idiin si Sara Duterte na up to this day, pang 18 days na, wala pa kayong napatunayan na siya ay nagnakaw ng pera. Paulit-ulit na lang, 11 days ginastos ang confidential fund. Bullshit. Puro kayo trial by publicity.
soundbite, sabi nga ni Atty. Ferrer, di ba? Talagang napakasinungaling yung lahat, mga tanginan yung mga bangag. Dapat yakapin na kayo ni Aida, pumantay na lahat ng mga paan nyo, mga hayop kayo, dapat na sa impyerno na kayo. Then now, alright? Ano sabi mo, Aboy? That's the problem. First is, ano sabi ito? Teka lang. Yun na nga, hindi daw na-report ka agad. That's the problem because of that na-delay yung take down nung gurgura na ginawa ng estudyante, no, sa Ateneo. Okay? Sabi niya, first is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms. Di ba? Wala talaga kasi Amerika yan. Kulang na lang talagang Panginoon. Di, sara nyo yung Facebook dyan. Putang ina ninyo, nananakot pa kayo. Nananakot yan sila. Kung ako kay Zuckerberg, for sure, you know, gigil na sa inyo dahil corrupt kayo. Gigil na sa inyo si Zuckerberg, kahit naman iba nyo yan sa Pilipinas, hindi siya maghihirap. Ang maapektuhan dyan yung mga nagninegosyo. Maapektuhan dyan yung mga politikong katulad ninyo na ginagamit ang Facebook sa pagpapakalat ng fake news, lalo na pagdating sa eleksyon. Ako, okay lang sa akin. Ipaban? Mapaban nyo na. Punta kayo sa YouTube na lang. Meron namang community yung YouTube, doon tayo mag-uusap. Or mag-WhatsApp na lang tayo, no? Private na lang, o gagawa tayo sa relating platform. But anyway, August 20, 5 days ago, okay, nagkaroon ng hearing para dyan sa Senado. Okay, sa ano to, under the Senate Committee on Women and Children. So, yan ay tinuligsa, kinriticize na naman nila ang Facebook or Meta. Okay? Ang sabi dito ni grupo ni Aboy, uy Aboy, makonsensya ka. Alam mo, nung nakikita kita tayo dyan, mukha ka namang okay. Pero ang tagal mo kay Bangag, ano, nakamagkano ka na kaya, boy? Nakamagkano ka na? Magkano na, boy? Diba? Sana yakapin na kayo lahat ni Aida. Ang kakapal ng mukha ninyo. Diba? Paldo, no? Actually, bago pa naupo si Bangag, paldo na yan si Aboy. Oo, siya yung may hawak ng paldo na nagbibigay dun sa mga mga trolls. Okay, siya yung tawag siyan, kukumand. Right? Okay lang yun nung time na yun kasi hindi naman pera ng bayan yun. That was okay. Donation yun ng campaign donation. So, nagbibigay-bigay ka. Pero ngayon, it's a different story. Kasi ang hawak ninyo, pera na ng bayan. Although yung mga nakaraan, pera ng Pogo, pera ng mga nag-donate kay Liza Tanas. Anyway, ngayon mga kababayan, during that hearing, ay gusto nila na-delay nga yung pagresponde dito sa shooting na may mga nagorgordo ng mga biktima, di ba? Ay, nako. Payag ba kayo na iba ng Facebook sa Pilipinas? Now, ano nakita ngayon? August 25. Okay. So, come August 21 to 23, ang sinabi ni Aboy at ng Bangag administration na pwede daw nilang i-geo block ang Facebook. Meaning, hindi na kayo makaka-open sa Facebook account ninyo kasi kumbaga hinarangan na. Imbis na yung flood control, yung mga dikes, yung mga infrastructure, haharangan yung baha para hindi lumubog ang inyong mga bahay, ang inyong mga pananim, ang haharangan nila yung Facebook. Right? Para hindi makarating sa inyo, para hindi na kayo makapag-comment kay Bangag, Kawatan, marinig nyo pa rin naman yung boses ko. May VPN naman, pero hindi lahat nakaka-afford ng VPN, Katobi. Right? Ako may mga ganyan-ganyan tayo eh. So anyway, ayaw nilang harangan, ayaw nilang i-geo block. Okay? Yan ang gamitin nating word. I-geo block, gamitin yung flood control money para hindi kayo maabot ng baha. Alright? Harangan kayo, hulihin ang mga maletagang, harangan sa pagnanakaw, harangan sila sa pagbibili ng mga Hermes, pagbibili, yung paglobo ng kayamanan ni
Yan, mga tulfo, di ba? Imbis na harangan, yan ang EGU Black si Bangag na sana hindi binigay ang kalahating bilyon sa bilat ni Leni Robredo. Kaya, ayun, para sa patay niyang asawa, sana harangan etong mga maleta kongresistas na nag-e-enjoy sa pera ng bayan, Hermes, buy sa ibang bansa, magagarang sasakyan. Ang gusto nilang harangan yung information na dito na nga lang kayo, mas gamay nyo ang taong bayan, common tao, simpleng tao na easy to access ang Facebook kasi kumbaga naging part na yan ng blood ng system nyo. Pagising nyo sa umaga, i-check nyo kung ano nangyari sa mga kapitbahay nyo, may nag-post ba, may nagluto ba ng masarap na ulam, baka naman, di ba yung mga ganon. Gigising kayo, titignan nyo kung anong post ng inyong kamag-anak abroad. Ako, nag-post si Nene sa Hong Kong, aba, nagpasyal-pasyal, pero hindi naman pala nagpadala ng pera dito. Sabi, walang pera. Yung mga tamad dating mga kamag-anak at mga tamad yung kamag-anak at mga kaibigan, di ba? Na umaasa at tumitingin sa posing, abay si Maharlika, nag-cruise na naman ang loka-loka, o di ba? Tapos pag inutangan mo, walang pera. Di ba yung mga ganon sa Facebook? Kumustahin ko nga ito. Kumusta ka na, Mars? Di ba? Nasanay na kayo sa platform na ganon, di ba? Para naman baka kailangan yung pinaghirapan natin, ang makinabang kapitbahay o ibang tao, magsikap naman kayo. Wag naman kayong tumingin sa Facebook paggising nyo, titigan nyo si Kumare, buti pa si Mare, nag-outing sila, tapos kami, eto. Right? Yes, Jana, yes, part na ng daily life ninyo. But going back dito sa pagbaba ng Facebook, mga palangga, sinabi ni Paraiso, oy, aboy, wala ka na sa paraiso ngayon, nasa impyerno ka na. Nasa impyerno ka na, pinili mong magpaka-impyerno. Nire-recommend niya, because of that situation daw, na nangyari sa Ateneo shooting, dahil mabagal daw ang responde ng Facebook, kaya naman iminungkahi niya na i-geo-blocking o harangan kung hindi daw mag-comply ang Meta sa Pilipinas. Kaya kung ako kay Zuckerberg, total, alam naman niyang kawatan, halos lahat, 100% kawatan, ang mga hayop dyan sa Bangag administration, alisin nyo na, tignan ko lang kung sino ang mawalan. Zuckerberg is Zuckerberg. Kahit mawala ang platform sa Pilipinas, wala na. Then you can create your own platform. And you move sa Facebook. Facebook community. Right? Anyway, mga kababayan, sabi niya, kapag hindi nag-comply, i-geo-block ka namin until such time na magkukumply ka na. Ang tapang, di ba? Ganito sila kadiktador. Kasi gusto nilang sundin, pag sinabi ni Lisa Tanas, ni Aboy, ni Bangag, yung Facebook ni Maharlika, okay, wag na yan, ano na naman natin, i-cancel naman natin. I-block na naman natin. Di ba ganon yung naglabas sila ng memo? Remember, I think that was last year, or 2024, yung in-expose ko sa inyo, na naglabas ng memo ang Bangag administration na habang sila ay nagtatrabaho, kahit nagpapahinga sila, hindi dapat sila nagkakaroon ng access sa kanilang mga cellphones. At number 1 rule, huwag manood sa vlog ni Nino, ni Maharlika. Inutusan ang mga kapulisan, ang mga kasalunduhan, na kahit nasa siesta time nila or on break sila, hindi sila pwedeng humawak ng kanilang telepono at hindi pwedeng manood ng Boljack TV or Maharlika Boljakan. Remember that expose? Kaya nga anong sabi ko sa inyo, paano kung may emergency ito mga pulis na mga supot? Paano kung may emergency ang mga sundalo? Nag-text si Bunso, tay, ganito tay, inaratay ang akong putay. O, ano na nangyari? Sasabihin ng babaeng anak ng mga pulis, dahil talamak na ang mga krimen ngayon, tay, ari ko di tay, ang akong putay, ginaratay ng tambay. O, di ba, rhyme yun? Magka-rhyme, di ba? O, paano ngayon tatakbo ang pulis o mga sundalong supot dahil sa mga katangahan nila sa pagsuporta sa Bangag, ayon, ang putay ng kanilang ang kaputay ng kanilang nanay o ng junakis nila ay inaratay ng mga tambay. See that? That's the domino effect ng pagkakaroon
ng Bangag administration. Then now, gusto nilang ipaban ang Facebook. Ano ang sabi ni Clarissa Taratara dyan? Okay? Ay, posible nilang nag-agree si Bangag actually, na titignan nila, Bosisi and Chuch, baka pwede ipaban ang Facebook sa Pilipinas. Alright? Ano ang sabi dito? Lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating mga kabataan sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Wow! Makakasira. So masisira na ngayon ng Facebook after maipanalo ng part of pagkapanalo ni Bangag. Maliban sa pandaraya ay ang Facebook. At part tayo no, nabudol tayo. Ngayon open na sila dahil nakuha na nila yung gusto nila. 'Di ba? Didiktat. Kaya dapat talaga pumantay na yung paa nila. Pantay, pantay, pantay na ang paa. Sana nga magtuloy-tuloy na. Pantay, pantay, pantayin na ang mga paa ng buwaya. Ngayon, mga palangga. Alright. Ang sinasabi ni Castro dito, ni Impacta, ni Esperet, si Anticor Esperet, directores, hindi mo talaga makalimutan. Kasi ang bobang abogada, ang mga pronunciation niya sa spirit, hindi mo bilibig. Pag English, hindi yan Esperet. Nag-English siya Esperet, spirit, di ba? Kapag sinabi mong DSWD, W, hindi D is W. W, gatararabid nga O. Spell mo nga, Clarissa, Impacta ang moon. Dako nga M, gatararabid nga O, N. Nalala ko yung uncle ko. Bata kami. Spell mo nga yung moon. Sabi ko, M-O-O-N. Mali daw. Sila niya. Dako nga M, gatararabid nga O, N. Si Impacta Castro, W. DSW, ang putang inang kabobo, ang putang na. Kulang pa mura ko sa kanila. Paano naging abogado yung hayop na yung pangit? Boba! Iskandalosa! Impacta! Taratara! Hayop! Anyway, may araw ka rin, Castro. Pag niyakap ka rin ni Aida, baka mamaya, di natin alam, jamming-jamming ka na, di ba? Baka mamaya tumutuwad-tuwad ka na rin, di magkayakapan na kayo ni Aida para matapos na kayong mga yawa kayo. Right? Sara Kaluwing? Okay. Now, mga kababayan, ano ang sabi ni Impacta Castro? Hindi lang daw violence ang problema. Isama na daw yung fake news at accountability sa social media. Tayo talaga yung target. Samantala, si Bangag ang numero 1 nagpapakalat ng fake news na sinabi niya na si Zaldico ay naaresto na sa Prague, sa Czech Republic. Then, anong ginawa ng mga Impacto at Impactang kawatan? Pinapunta ang Department of Justice kasama mga entourage sa Czech Republic para daw makipag-usap sila sa pamunuan ng Czech para maiuwi si Zaldico. Pero nag-shopping lang ang mga hayop, nag-tsuktsak lang doon gamit ang pondo ng bayan. Yaan, di ba? Si Spokes, sabi ni Derek Norris, pati Spokes Harry Roque, si Spokes daw nahuli na. Ayan, si may pakanayan, si John Vic, Supot Pisot, na Puki-Pukido, lagi ang tinitira ng hayop na yan. Pwede ba, tapusin nyo na yung mga yan? Papagod na ako. Nag-enjoy ako. So I was too busy, mga kababayan. I would like to congratulate myself today. I booked 9 staterooms. Kaya busy ako palanggan. Dami kong mga binubook all over the world. Thank you from Japan. Thank you, may sa Europe tayo. Of course, sa California and Vancouver, Canada. Thank you so much sa mga nag-inquire at nag-book agad. Can you believe that? I'm just new with this business, pero kumakabog ang aking alindog. Napagod ako sa kakabook sa inyo. But ganun pa man, thank you so much. Patas lang ang laban natin, hindi tayo magdanakaw sa kaban ng bayan, kaya supportahan nyo ang ating small business. Alright? Kung gusto nyo magliwaliw, directores, magpabuka na ga. Thank you, Kato. Magpabook na kayo dyan sa Japan.
magkakaroon ako ng ano diyan, March siguro, April, no? Medyo mahal siguro. Anong gusto niyong month? Sabihin niyo diyan. Ibibigyan ko kayo ng quotation. Alright? Anyway, balik tayo sa mga demonyo. Araw-araw na lang ba si Marlica? Ganito na lang ba buhay natin sa inyo? Kaya nga nagpakabisi-bisihan na lang ako sa buhay kasi kagabi sabi ko, putang ina, ito na naman tayo. Oh, but anyway, I miss you guys. Na-miss ko talaga kayo everyday. Part na rin kayo ng buhay ko. I cannot get out from this kind of beautiful life with you, but not with the bangags. Alright? Ano ang sabi ng mga bangag? Alright, panagutin daw tayo sa mga fake news. Silang managot, di ba? Ulit-ulit na ba natin? Ang ginagawa ng bangag araw-araw na ang tubig ay hindi umabot sa tuhod. Pero lubog ang mga bahay sa Bataan. Was it? Sa Bataan, Pampanga, bandang norte. Lubog kayo. Araw-araw kayong nagsisinungaling